Magandang araw mga kapatid, mga kaibigan. Isa na namang pagkakataon, lalo na po it's year 2022. Pag-usapan po natin sa bidyong ito ang isang mensahe patungkol sa pagharap natin sa panibagong hamon ng buhay. At tayo po ay pinagkakalooban ng Panginoon ng tagumpay sa tuwing tayo po ay sa Kanya umaasa at tumitiwala. Sa araw na ito ay maririnig po natin yung mensaheng pinamagatang the safest place to stay. So bakit po place ang pag-uusapan at doon po ay makakasumpong tayo ng kaligtasan, kapayapaan, katiyakan. So mahalaga po na kung saan tayo nananatili o namamalagi, sino ang ating nilalapitan, lalo't hindi po stable ang panahon na ating kinakaharap. So there's a safe place that we can choose to stay where we could be safe at all times. So ito po ay isang katuruan o mensahe sa araw na ito upang sa ating pagharap sa panibagong hamon ng buhay sa taon na ito, ay meron po tayong mapupulot na mga paalala at mga katuruan na siyang magbibigay sa atin ng katatagan at tunay na katiyakan upang ang ating kakaharaping mga pagsubok o mga kahirapan at mga matinding pangyayari na hindi natin inaasahan ay kahit anong mangyari, dahil pipiliin natin yung safe place na ito ay magiging mananagumpay po tayo. Ito po ay patungkol sa buhay ni Jehoshaphat, na isang hari sa panahong ito na kung saan ay siya po ay naharap sa isang matinding pagsubok na kung saan ay tatlong mga bansa ang handang sumugod upang sila po ay sirain o pawiin do sa lugar na kanilang kinalalagyan. Babasahin ko po, medyo mahaba ito at ganito po ang binabanggit. After this, the Moabites and Ammonites and with them some of the Meunites came against Jehoshaphat for battle. Some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom, from beyond the sea, and behold, they are in Hasason Tamar, that is En-gedi. Then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah assembled to seek help from the Lord. From all the cities of Judah they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court, and said, O Lord, God of our fathers, are you not in God in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. In your hand are power and might, so that none is able to withstand you. Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel, and give it forever to the descendants of Abraham, your friend? And they live in it and have built for you in it a sanctuary for your name, saying, if disaster comes upon us, the sword, judgment, or pestilence, or famine, we will stand before this house and before you, for your name is in this house. So, and you will hear and save. And so the men of Ammon and Moab and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they come from the land of Egypt, whom they avoided and did not destroy, behold, they reward us by coming to drive us out of your possession, which you have given us to inherit. O our God, will you not execute judgment on them? For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do, but our eyes are on you. Meanwhile, all Judah stood before the Lord with their little ones, wives, their children, and the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, son of Benaiah, son of Jeiel, son of Mattaiah, a Levite, and son of Asaph, in the midst of the assembly. And he said, listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem, King Jehoshaphat,
Thus says the Lord to you, do not be afraid, do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours, but God's. Tomorrow you go down against them. Behold, they will come up by the ascent of Cis. You will find them at the end of the valley, east of the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Stand firm, hold your position. See the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid, do not be dismayed. Tomorrow go out against them, and the Lord will be with you. Then Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground, and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites, the Kohathites, Korahites, stood up to praise the Lord, God of Israel, with a very loud voice, and they rose early and with a song and went into the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, you will be established. Believe his prophet, you will succeed. And when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord and praise him in holy attire, as they went before the army and saying, Give thanks to the Lord, for his steadfast love endures forever. And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, Mount Seir, who had come against Judah, so that they were routed. For the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they all helped to destroy one another. When Judah came to the watchtower of the wilderness, they looked toward the horde, and behold, there were dead bodies lying on the ground. None had escaped. And when Jehoshaphat and his people came to the spoil, they found among them great numbers, goods, clothing, precious things, which they took for themselves until they could carry no more. They were 3 days in taking the spoil. It was so much. On the 4th day, they assembled in the valley of Beraka, for they blessed the Lord. Therefore, the name of that place is called the Valley of Beraka to this day. Then they returned, every man of Judah and Jerusalem, and Jehoshaphat at their head, returning to Jerusalem with joy, for the Lord had made them rejoice over their enemies. They came to Jerusalem with harps and lyres and trumpets to the house of the Lord, and the fear of God came on all kingdoms of the countries where they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. So the realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest all around. So yan po yung kasaysayan ni Jehoshaphat, na kung saan ay napaharap po siya sa matinding digmaan laban sa tatlong kaharian. So sa nabasa natin ay ito pong kaharian ito ni Jehoshaphat ay tila dumating sa kanila yung matinding takot. O siyempre naman But here there is a war going on and battle they need to face. King Jehoshaphat and the whole kingdom need to face the threat and go to the battle. So nakita po natin dito na meron po siyang tanging paraan para ito po ay kanilang mapagtagumpayan. At ano po ba ang kanilang ginawa? Ano po ang kanyang sino ang kanyang hinanap? Sino ang kanyang hininga ng tulong? Kaya sa pamamagitan po ng kanyang pananampalataya, dahil siya po ay meron pong takot sa Diyos, bihira po yung mga matatawag na matuwid na naging hari sa Israel. Karamihan po ay hindi po sumunod sa Panginoon. Kaya ang buhay po nila ay ups and downs. And yet, ito po si Jehoshaphat ay one of the kings na siya po ay isa sa mga hari na may mabuting puso at mayroon pong ganap na pagsunod sa Diyos. Kaya naman ay dito po sa panahong ito, wala po siyang ginawa, wala po siyang hinanap na lugar o kung sino man. Hinanap niyo po yung totoong Diyos na sumasa kanila, na walang iba kundi ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. So yan po ang kanyang inuna. Pinaganan niya po ang kanyang pananampalataya. Yun po ang kanyang ginawa. Unang-una ay hinanap niya yung Diyos.
lumugar siya kung saan siya dapat lumugar. Kinilala niya yung kapangyarihan ng Diyos. So meron po siya diyang mga sistema na pinairal at namuhay po sila dun sa dapat nilang ipamuhay bilang mga tagasunod ng Panginoon. Sila po ay nag-pray and fasting. Tinawag niya po lahat ng mga tao at upang humarap po sila sa Diyos dahil sa totoo lang po, wala po talaga silang magagawa dahil sa rami nung mga mandirigma na yun, sumugod sa kanila ng sabay-sabay. So talagang natakot po sila at wala po silang hinanap na lugar, kundi yung lugar ng pananalangin at lugar ng fasting. The safest place to stay is to be in the place where God is there. Where God's presence is there. That is the safest place talaga na dapat nating hanapin sa panahon na dumarating sa atin yung mga ganitong matitinding pagsubok sa buhay. Dahil po kung tayo po ay nananalig sa Diyos at kinikilala talaga natin siya, wala pong bagay na mahirap sa Diyos kapag tayo po ay lumapit sa Kanya at tayo po ay tiyak na Kanyang pinakikinggan. Kaya napakahalaga po yung ginawa nila na sila po ay pinairal nila yung pananampalataya sa Diyos. At ang Diyos ay kanilang nilapitan, tinanong, kinausap, at sumangguni kung ano ang dapat nilang gawin. At isa pang bagay po rito ay yung isang tinatawag na kabanalan sa buhay and transparency. Si Jehoshaphat, nung siya po ay humarap dito sa matinding problemang ito, ay kanyang sinabi lahat ito sa mga tao, siyempre. Sinabi niya, ipinakita niya sa mga tao kung ano yung problema. So, Jehoshaphat was able to do that because he is living in transparency. Wala po sa kanyang mga hidden agenda. Ika nga, siya po ay matuwid na hari. Wala po siyang ginagawang mga secret affair na walang graft and corruption, walang bribery. So, kaya siya po ay transparent sa lahat ng mga tao at malaya niyang inihahayag yung kanyang damdamin, yung kanyang kaisipan, yung kanyang reaksyon. So, ganun po siya. So, kapag tayo po ay matuwid sa Diyos, wala po tayong dapat na ikahiya o ikabahala. Kahit na sa panahon ng problema, ay pwede nating ihayag yung totoong pangyayari sa buhay natin. Dahil wala naman tayong itinatago, kundi ang nananalig lang tayo sa Diyos. So, napakahalaga rito na namumuhay tayong lahat sa kabanalan ng Diyos at sa gayon ay dumating sa atin yung mga ganitong matitinding pagsubok, wala tayong takot na lumapit sa Diyos. Wala tayong pag-aalinlangan, mga kapatid. Di po ba? Dahil po kapag ang ating relasyon sa Diyos ay wala po sa ayos o hindi po matuwid, magkakaroon po tayo ng pagdadalawang isip na lumapit sa Diyos. Kinakailangan po talaga tayo ay meron pong malinis na pamumuhay, yung ating buhay ay transparent sa mga tao, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, saan man tayo pumaroon, ano man ang ating gawin, wala pong maipipintas ang mga tao sa atin. Kaya kapag tumawag tayo sa Diyos, talaga po namang tayo po ay hindi kayang gapain ng kaaway. Bakit? Kakampi po natin ng Diyos. So, yun pong napakahalaga dito, na tayo po ay meron pong matuwid na relasyon sa Diyos at ang ating buhay ay wala po tayong itinatago mga hidden agenda. Dahil sabi nga po ng Proverbs 28:13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. O yun po yung totoong sinasabi ng Biblia na hindi po tayo magdadalawang isip na lumapit sa Diyos kapag tayo po ay walang itinatagong kasalanan o mga mali sa buhay. Lahat po ay inihayag natin sa Diyos, inilalapit natin sa Kanya lahat ng issues in life, every day, every activities na ating ginagawa sa araw-araw, we consult God. So kapag dumating po yung mga ganitong troubles, malaya po tayong lumapit, magtanong, humingi ng ayuda sa Diyos. Troubles could be a good way for you sometimes to repent. Kung tayo po ay nasa maling uri ng pamumuhay
at ipahihintulot ng Diyos yung mga ganitong trouble, it is also sometimes a blessing. Nagiging blessing naman ito kapag tinanggap natin yung ating kamalian, because God is going to correct us, to rebuke us, and to strengthen our crooked ways of life. So nagiging blessing ito kapag tayo po ay gustong baguhin at ituwid ng Diyos. Yung mga pagsubok ay nagiging blessing para tayo po ay maituwid at makapagsisi. At sa ganun ay ma-renounce natin lahat yung bagay na dapat nating i-renounce sa harap ng Diyos. Then we could again find God's mercy, and in our behalf, God will again work for us. Amen. Kaya napakahalaga po itong tinatawag na confidence in the Lord, di ba? So kapag kaya po ay nawala sa atin, medyo napapalayo na tayo. Kapag wala na yung confidence natin sa Diyos, yung ating relationship medyo kumbaga nagiging matabang o napapalayo tayo sa Kanya, nagiging busy at ginagawa na natin yung gusto natin, then yung confidence natin before the Lord ay medyo nagiging in question. So napakahalaga po na katulad ni Jehoshaphat, lagi po tayong open ng ating buhay sa Diyos, open ng ating plano o ang ating mga ginagawa sa araw-araw. King Jehoshaphat approached God's throne in confidence. Talagang boldly, siya po at ang buong Israel ay lumapit sa Diyos ng buong puso. Nagpakumbaba, nanalig at nanampalataya, nanalangin sila at nagfasting. Talagang kailangan nila yung intervention ng Panginoon sa panahon yun. Why? Because it's an emergency case. It's a crisis. So, he approached God's throne in confidence, acknowledging that God is King and the ruler of all nations, everything under His care and power. He also claimed the promises of God and trusted Him, as he said to the Lord what He had promised. Kaya nga sabi nito, pinaalala niya sa Diyos yung ganitong pangyayari. Sabi niya, if calamity comes upon us, whether the sword or judgment or plague or famine, we will stand in your presence before this temple that bears your name, and will cry unto you in our distress, and you will hear us and save us. So yan po yung confidence niya, na talagang hinahamon niya ang Diyos na kapag kami po ay humarap sa ganitong mga matitinding hirap o kamatayan o kagutuman man, dito kami. Pupunta kami sa iyong lugar na kung saan doon kami ligtas. We will stay in a place where we could be safe. And that is in your holy presence, sabi niya. Di po ba? That is the safest place to stay when this kind of trouble comes upon each and every one of us. Kaya napakahalaga yung safe place. Saan ba ang safe place? Hindi sa piling ng Diyos, sa presensya niya, doon sa pagkakakilala mo sa Kanya, yung relationship mo ay hindi nasisira sa Kanya, and so your confidence on calling on God, on petitioning God, very bold ka, nalalapit sa Kanya at ipopronounce mo sa Kanya, sasabihin mo sa Kanya lahat yung pangyayari sa buhay mo nang walang pag-aalinlangan. Why? Because you have the holiness, you have the righteousness before God. Isa pa pong bagay, the same for us, we need to approach the Lord in confidence and present to Him our problems and what we want to do for us. Our God will not judge them. Amen. So sabi niya, our God, will you not judge them? Tinanong niya, hindi mo ba sila hahatulan ay masama ang tangka nila sa amin? Di po ba? Yan tinanong niya. Are you not? Will you not? Did you not? Sabi niya . So tinatanong niya ang Diyos. And yet, dahil sa kanyang takot at pangamba, ay meron siyang mga tanong. And yet, God is a God of justice. Tuloy po natin, mga kapatid. So, ganun ang karakter ni Jehoshaphat, na siya po ay very boldly coming to the safe place, and that is in the presence of the Lord. In this very serious crisis na kanyang kinaharap.
ay talagang naroon po yung talagang intervention ng Panginoon. So, we need also to practice justice, yung katarungan. King Jehoshaphat presented to the Lord the case clearly, that they had obeyed him by doing the right thing and did not invade or take the rights of others, while others, they are the one invading their territory and try to take their rights. Now, if you live in obedience to God and live in justice and respect others, and give everyone what is due for him, or then God will be the one to fight your enemies. So napakahalaga rin yung katarungan, yung justice. Hindi tayo nang o-oppress, hindi tayo nang aapi. Dahil kapag dumating sa atin yung ganitong mga matitinding pagsubok, we can cry out to God boldly, with hope, open heaven, na tayo po ay tatawag sa Kanya ng napakalakas ng tinig natin ay pwedeng natin isigaw na tulungan mo kami, Panginoon. Why? Because you are living in accordance to the will of God, na ang iyong uri ng pamumuhay ay katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ka nang aapi katulad nitong mga pangyayari sa buhay ng ibang tao, ng mga kapatid na inaapi sila. Yan, you can cry out to God directly and God will fight for you because you are exercising justice at hindi kayo katulad ng mga kalaban na nang aapi, di po ba, nang oppress. Dahil sabi nga po ng Proverbs 29:4, by justice a king gives a country stability, but those who are greedy for bribes tear it down. So yan po yung talagang kahalagahan ng katarungan, na kapag ka ang isang hari ay a just king, talaga pong ang bansa ay mapayapa at masagana. Pero kapag ka po yung hari ay nadadala sa mga suhol at mga palakasan, corruption, ang buhay po ng bayan ay napakagulo. Apektado po ang mga pamayanan at ang mga mamamayan. To practice justice is very important. Partiality and unfairness, God will not be pleased with. Tama naman, Talagang ang Diyos ay hindi nalulugod sa injustices and sa mga bribes. Ayaw po ng Diyos yan, yung palakasan system. Ayaw po ng Panginoon dahil nagkakaroon po ng mga lamangan, impartial. Wala, hindi kayo pareho. Marami ang mga malalakas lang ang nakakarating doon sa hari. Yung mga kakilala, kamag-anak, kaibigan. Paano na yung mga taong ordinaryo? Kawawa naman yung kaso nila, di po ba? Isang bagay pa po ang sa buhay nila ang naging solusyon upang patuloy po silang magkamit ng tagumpay ay yung pong unity. Napakahalaga rin po ito, mga kapatid, na hinahanap sa atin ng Diyos yung pagkakaisa para mapayapa ang ating araw-araw na buhay. Katulad po nila Haring Jehoshaphat ay ganito po ang ginawa nila. All the men of Judah with their wives, children, and little ones stood there before the Lord. So buo pong pamilya, buo pong pamamayan ay lumapit sa Diyos. At nagkaisa sila na sumaklolo, humingi ng tawad, humingi ng tulong. Kaya meron po silang maayos na relasyon sa Diyos. Lahat po sila ay may pagkakaisa. When you have a problem, to solve it, unity is important. And this, God wants to see in us. Yung magkaroon po tayo talaga ng pagkakasundo-sundo. Unity in mind and thought and what goes in accord to His Word. Yung pagkakaisa natin, maayos na relasyon, pakikitungo sa isa't isa, at yung ating pamamaraan ay umaayon doon sa salita ng Diyos. Yun yung tamang unity with God. All the family members needs to be united so that God will work out for our behalf. Tama po yun. Kailangan po magkaroon po tayo ng tamang solusyon ayon dun sa kalooban ng Diyos. Kung meron man tayong mga sigalot o problema o anumang issue, yung pong pamamaraan ng Diyos, dun tayo magkakaisa. Dahil pag hindi po nangyari yun, ay nako, maya't maya po meron pong mga discussion, meron pong mga di pagkakaintindihan dahil po hindi tayo nagkakaisa dun sa salita at kalooban ng Diyos. So mahalaga po, ayusin natin lahat ng mga hindi mapagkaunawaan
ayon dun sa kalooban ng Diyos, at sa gayon, papayapa po ang buhay. So, isa pa ay ganito ang ginawa nila. Coming to the Lord and seeking Him brings the assuring message from the Lord. So, yun po ang pagtugon naman ng Diyos kapag nakita niya na talaga po tayo ay meron pong pagkakaisa at maayos ang ating pamumuhay sa araw-araw at wala po tayong mga extra baggages. As the people comes to the Lord, they receive the assuring message from Him. So, meron pong answered prayer. Meron pong pagtugon ng Diyos kapag tayo po ay lumalapit sa Kanya na meron pong kaayusan sa buhay. The Lord inspired one of the Levites, those who committed their lives to God, to speak His message. When King Jehoshaphat presented the problem to the Lord in his prayers, God sent His message, His assuring message to His people. So, yun po ang maganda namang marinig na kapag tayo po ay may pagkakaisa talaga at maayos ang pagsunod natin sa Panginoon, sa ating mga pagninegosyo, sa ating mga pakikitungo sa kapwa, sa ating relationship sa isa't isa. Pagka tumawag tayo sa Panginoon, wala pong delay, ika nga. Lalo na yung mga emergency case na ganito, di po ba? Hindi po nagugulat at nalilito ang Diyos kapag tumawag po tayo sa Kanya. There is an assuring message. Ibig sabihin, may katiyakan ang Kanyang pagtugon. Wow. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, ganito, you will not have to fight this battle. Take up your positions, stand firm, and see the deliverance of the Lord will give you, Judah and Jerusalem. Do not be afraid. Do not be discouraged. Go out face to face. Go out to face them tomorrow, and the Lord will be with you. So sabi dito, yung laki ng problema nyo na yan, hindi nyo yan po problemahin. Sabi ng tao na hinipo ng Diyos na tumugon sa kanila, sa kanilang panalangin, ay ito ang sinabi. Hindi nyo na kailangang lumaban sa gerang ito, sa labanang ito. Kayo ay tumayo, manood na lang kayo. Wow, yun pong ginawa ng Panginoon. As we come to God, seeking His help through prayers, we receive from Him the assurance and the confidence, and our hearts and mind be filled with peace as the promise of God assures us. Di po ba? So po yun po yung masarap na katugunan kapag nandun na po yung answered prayer natin at yung pagpapagal natin, hindi na kailangan para masolusyonan yung problema. Dahil ang Diyos na ang magsosolve. Wow, praise God. Kaya nga sabi rito sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything. Kita niyo na po. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. But in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. So yun po yung sabi ng Diyos, na huwag tayong mabalisa. Dahil kung ayos ang ating relationship sa Diyos, ayos ang ating buhay, at maayos ang ating pagsunod sa Diyos, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Kaya po napakahalaga na tayo po ay patuloy na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Namumuhay tayong matapat, namumuhay tayo ng may kalinisan, namumuhay tayo ng meron pong pananalig sa kagustuhan ng Diyos o dun sa layunin niya. God will continue to assure us in all our struggles that He is there with us to fight our battles. Kita niyo na po, ang Panginoon ang lalaban sa ating mga problemang kinakaharap. Dahil wala naman talaga tayong kakayanan Wala naman tayong lakas o wala tayong puwersa o kapangyarihan para isolve yung mga problema, lalo't kung ito ay major problem.
Kaya ganito na lang po ang gawin natin, sabi rito, out of the flowing of the heart, the mouth speak. As we receive the assuring message from the Lord, our faith and trust increase, and our confidence in Him that He is the one to fight our battle and enable us to win and have the victory. This will be translated into awesome worship and praise unto our God. In such circumstances, we praise the Lord and we thank Him, and we encourage one another to do the following, and that is giving thanks. Giving thanks to the Lord, for His love endures forever. So yan po, imbis na mabalisa tayo, then let's start thanking God for the answered prayer. Di ba? Imbis na tayo mabalisa, matakot, manghinawa, mawalan ng pag-asa, yamang kilala natin ng Diyos, yamang hindi tayo pinabayaan ng Diyos, yamang hindi tayo iniwan ng Diyos in spite of all the trials, difficulties, and even our shortcomings. When we come to the point na tayo po ay humihingi ng consideration and second chance, God is there to give us His mercy and grace. So isa pa po ay faith in God and His people who bring to us the message. Mahalaga po yun, na yung mga pastor, tagapagturo o mensahero ng Diyos ay bigyan po natin sila ng pagpapahalaga. Magkaroon po tayo ng kumpiyansa rin sa kanila. Why? Because they are servants of God. Those who teach and admonish and disciple using the word of God, they are bringing God's prophetic message of salvation and deliverance. To accept the message is to accept God's provision in your life. So napakahalaga talaga na hindi lamang tayo nag-aaral sa sarili natin, kundi nakikinig din tayo dun sa mga malalalim at malalawak na katuruan ng mga lingkod ng Diyos, thereby increasing our faith and enlarging our confidence to our God. Amen po ba? Increasing our walk with God. Kaya napakahalaga yung faith in God and in His people. Mahalaga po yun dahil that is also a source of unity, na hindi tayo namumuhay sa sarili lang po natin, kundi tayo po isang pamilya. At yung mabubuting pakay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga tinawag at itinalaga ay bigyan natin ng importansya. Kaya nga sabi ng Proverbs ay, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Tama naman po, ano? Napakahalaga yung pagtitiwala sa Diyos sa anumang kaganapan na ating kinakaharap sa buhay. Don't doubt how God will fight for you. In every battle that you pass through, God will be there to fight for you and will be doing something beyond your imagination. Tama po, may mga bagay po na gagawin ng Diyos na kamangha-mangha na hindi po kapanipaniwala. And yet God is there to show Himself strong and powerful. Understanding and beyond what you had asked, God fought the enemy of Jehoshaphat by making ambushes against the invading armies, caused them to fight each other, and they got defeated. Kita niyo na po, imbis na yung bayan ng Israel o yung nasasakupan ni Haring Jehoshaphat ang lumaban, anong ginawa ng Diyos? Ginulo ng Diyos yung kanilang kalaban, yung kanilang kaaway, at sila ang nagpatayan at doon naubos sila. So, asan na yung kalaban nila? Nawala na. Because the Lord fights their battle. Hindi sila ang lumaban, hindi sila ang nagpagod. Because the battle is God's and the victory is ours. Amen. Totoo po yun. Hindi po tayo ang dapat na ilagay sa ating mga kamay yung aksyon, kundi ilagay natin sa kamay ng Diyos ang dapat na mangyari. Dahil hindi natin kaya talaga, di po ba? Jesus fought the battle on Calvary, and we have victory and plunder. When an enemy is invading our territory, then that is not a trouble, but the way to be blessed
and collect the plunder from the enemy. Wow. So, meron pa po pala talagang blessing ko minsan. Na kung saan kapag ka tumugon na ang Diyos, may mga masasamsam tayo na pagpapala, galing doon sa mga kaaway. Siyempre, kung minsan, halimbawa, dumating yung ikaw ay idinimanda, ikaw ay dinala sa korte, at nanalo ka, di po ba may samsam doon? Babayaran ka sa istorbong ginawa nila sa'yo. Nabaligtad pa, imbis na ikaw ang lamangan, ikaw pa po ang mag-uwi ng plunder o ng favor. Kaya, give the Lord the praise and testify about His goodness to you. God's miracle in your life should be the reason for you to be transformed and reward God His faithfulness toward you. So, mga kapatid, napakahalaga na meron po tayong talagang banal na pagkatakot sa Diyos upang ang anumang mga kaaway o anumang pangyayari sa buhay na ito na ating kakaharapin ay hindi po tayo mabalaysa o matakot o mawala ng pag-asa. Because the same God will do for us as we trust Him. He will give us peace because God will give us rest on every side as we agree to trust Him. Amen. Kapag nagkaisa po tayo talaga na manalig at tumiwala sa Diyos, God will fight our battle. At yung victory ay sa atin. Sinabi po rito sa 2 Chronicle 20:29-30, sa ating pong pagtatapos, and the fear of God came on all the kingdoms of the countries when they heard that the Lord had fought against the enemies of Israel. The realm of Jehoshaphat was quiet, for his God gave him rest all around. So, yun po ang naging conclusion sa kanila pong paghanap ng solusyon. They look for the right place where they can be safe, and that is in the place where God's presence is there. The safest place to stay is to stay at the center of God's will in our lives. Tama po ba? So yun po yun. Kaya naman po ang buhay nila Haring Jehoshaphat ay pumayapa. At yung kanilang mga kapitbahay na umaaway sa kanila ay takot sa Diyos. Nanginginig sila na awayin na ang bansa ni Jehoshaphat dahil kakampi nila ang Diyos at wala silang magagawa. Kaya yung po title ng ating mensahe ay Finding the Safest Place Where We Could Be Victorious. The safest place to stay is to stay with God. Yan po yun. Di po ba? In the place where God's presence is there, that is the safest place. So, is where yung pong ating buhay sa panahong ito, haharap po tayong lahat. Katulad ng pangyayari sa nagdaang panahon o taon ng buhay natin. Magugulantang po tayo. Katulad ni Haring Jehoshaphat, nagulantang po siya. Kinabahan. Bagamat kilala nila ang Diyos, pero umiral pa rin sa kanila yung pangamba. Siyempre, tao tayo. Ano dapat natin gawin? Hanapin natin yung place where we could be safe. Because in that place is where you can be covered with God's will in your life, assured of victory and divine intervention. The safest place to stay is where the house of God is, where you can find peace and security. The safest place to stay is where the loving care of God is there, where you are well sustained, surrounded by His constant guidance. And it is a life of obedience, where you will be assured of God's direction, favor, wisdom, and understanding. You want a life of peace? Stay in the correct place, where you will be covered and be living in safety. Kaya nga sabi po ng Psalm 91 sa ating pagtatapos na mensaheng ito pong iiwan ko sa inyo. Psalm 91 says, whoever dwells in the shelter of the Most High. Ulitin ko po, whoever dwells
in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I will trust. Surely He will save you from the fowler's snare, from the deadly pestilence. He will cover you with feathers, and under His wing you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday. 1,000 may fall at your side, then 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge, and make the Most High your dwelling, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent. Amen. So yan po yung gusto ng Panginoon sa atin. We must, again, dwell in the shelter of the Most High. That is the safest place to stay. Di ba ba? Where God is there. Hanapin po natin talaga yung lugar na kasama natin ang Diyos. Kapag ka nandun tayo sa isang lugar na wala ang Diyos o malayo tayo sa Diyos, wala po tayo sa katiyakan ng buhay. Meron pong talagang takot at pangamba at walang tagumpay. Kaya napakahalaga mga kapatid, alamin natin, where is the safe place to stay that we could find the peace of God. Dahil yan ang po ang kalooban ng Diyos, mapayapang buhay. At sa araw na ito, nawa ay meron po tayong napulot at naintindihan natin yung mensahe ng Diyos upang dumating man ang mga matitinding pagsubok sa taong ito, hindi tayo matatakot. But we can boldly come to God and seek His face. And for sure, God will give us the assuring message of peace and victory. Pagpalain po tayong lahat mga kapatid ng ating Diyos na buhay. Ingatan tayo sa lahat ng sakit at karamdaman. Gabayan tayo sa lahat ng ating pamumuhay. Bigyan niya tayo ng kaayusan at kapayapaan. At pangunahan tayo sa lahat ng ating mga lakad, sa pagninegosyo, paghahanap buhay, at anumang relationship meron tayo. Let us always put God in the center of our lives. God bless you. God bless you, everyone.